Mga empleyado ng gobyerno, makakatanggap ng 20,000 pesos, Service Recognition Incentive, o SRI, ngayong 2023. Lahat ng Pilipino ay naghihirap ngayon. So, in whatever way we can help, we will do it, he emphasized. Ang iminungkahing insentibo, na nagkakahalaga ng 20,000 pesos, ay naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa mga karapat-dapat na empleyado ng gobyerno, at narito na po ang listahan ng mga pangunahing ahensya at departamento na bahagi ng executive branch sa Pilipinas. Magandang araw po mga kaguro. Magandang balita po ito. Mga empleyado ng gobyerno, makakatanggap ng 20,000 pesos, Service Recognition Incentive, o SRI, ngayong 2023. Sa isang hakbang na suportahan ang mga empleyado ng gobyerno, sa panahon ng kahirapan sa ekonomiya, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang isang planong isinasaalang-alang na magbigay ng malaking insentibo sa mga kwalipikadong manggagawa sa loob ng executive branch. Ang panukalang ito ay ang patuloy na pagsisikap ng gobyerno na magbigay ng tulong pinansyal sa mga manggagawa nito. Sa isang impromptu interview sa Taguig City, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pagmamalasakit sa mamamayang Pilipino na kinikilala ang laganap na kahirapan sa ekonomiya. Lahat ng Pilipino ay naghihirap ngayon. So, in whatever way we can help, we will do it, he emphasized. Ang iminungkahing insentibo, na nagkakahalaga ng 20,000 pesos, ay naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa mga karapat-dapat na empleyado ng gobyerno, isang kilos ng pagkilala sa kanilang serbisyo, sa gitna ng mapanghamong panahon. Ang anunsyo na ito ay kasunod ng isang president na itinakda noong Desyembre taong 2022 nang ibigay ng gobyerno ang isang insentibo sa pagkilala sa serbisyo sa mga kwalipikadong empleyado. Ang mga ganitong hakbangin ay binibigyang diin ang pangako ng administrasyon sa mga manggagawa nito. Gayunpaman, binanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng assessment sa pagiging posible sa pananalapi ng bagong insentibo na ito. Ang desisyon ay nakasalalay sa posisyon sa pananalapi ng gobyerno sa katapusan ng taon, na tutukuyin ang posibilidad ng pamamahagi ng mga pondong ito. Kamakailan ay naglaan ang Department of Budget and Management (DBM) ng 69.4 billion pesos para sa mga year-end bonus at cash gift, para sa mga manggagawa ng gobyerno, na sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng administrasyon, na suportahan ang mga empleyado nito sa pananalapi. Habang tinatahak ng bansa ang mga hamon sa ekonomiya, ang potensyal na insentibo para sa mga empleyado ng executive branch, ay nagsisilbing patunay sa dedikasyon ng gobyerno sa pagsuporta sa mga manggagawa nito. Ang pinal na desisyon, ang inaasahang pagsusuri, pagkatapos ng pagtatapos ng taon ng pananalapi, ay sabik na hinihintay ng mga empleyado ng gobyerno at ng publiko. At narito na po ang listahan ng mga pangunahing ahensya at departamento na bahagi ng executive branch sa Pilipinas. Office of the President, Vice President's Office, Department of Education, Department of Health, Department of Finance, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Science and Technology, Department of Public Works and Highways, Department of National Defense, Department of Justice, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Transportation, Department of Environment and Natural Resources, Department of Tourism, Department of Energy, Bureau of Customs, at Bureau of Internal Revenue. Kung meron man kayong mga komento,
tungkol sa mga isyong ito. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.